Ay guys, tara. Nakuha ko na yung pera. Kwento tayo pag nakapark na tayo sa loob ng ko. Kasi, yan. Ito yung bangko. Tatry ko hindi mapakita yung bangko. Yan. Okay guys, dito na tayo. So, finally, na-conclude na yung transaction ko doon sa Ford Expedition. Na-conclude. Bakit? Okay. Kwento tayo. Story time. So, a few months ago, like 3 months ago, nakaisip nga si JM na bibili siya ng sarili niyang sasakyan, no? Bibili siya ng sarili niyang kotse. And at that time, ginagamit niya tong Nissan Sentra. Aircon nga tayo. Sana ito. Ginagamit niya tong Nissan Sentra. Ako ginagamit ko yung Ford Expedition. So, biglang pumasok sa isip ko, sabi ko, teka, pag bumili siya sarili ng sasakyan, sobra na yung namin, yung sasakyan namin. 3 lang kami. Yung panganay ko sa Austin na nakatira na doon na nag-apartment na dahil doon nag-aaral. Sabi ko, sobra sa sasakyan namin, sayang naman. Binabayaran mo sa insurance. No? Tsaka sayang talaga, no? Walang gagamit ng isang sasakyan. And then sakto, uwi akong Pilipinas. Almost 2 months ako Sabi ko, sayang, 2 months hindi ako gagamit ng kotse. Tapos 2 months sana yung mga sasakyan namin bayad na Bayad na yung mga sasakyan namin. Teka, lock ko pala bayad na yung mga sasakyan namin. So yung kinikita ko, binabayad ko lang sa bills, no? Sa credit cards, ganon. Sabi ko, sayang naman, 2 months. Meron akong 2 months na sayang, magbabayad lang ako ng bill baka magkaroon akong pambayad pag binenta ko yung Expedition. So, doon pumasok sa isip ko, no? Hindi ko kailangan ng sasakyan in 2 months. So, yun nga, nakabili ng kotse si JM, yung anak ko. Tapos wala nang gagamit nitong Sabi ko, sige, yan na lang gagamitin ko kasi matipid sa gas yan. Tsaka, syempre, naranasan ko na rin gumamit ng Ford Expedition, yung malaking SUV, for 4 years So, sabi, okay na ako doon. Balik loob ako sa sedan para mas mura yung gas. Mas matipid. Tapos, yun nga naisip ko. So, nilist ko yung Ford Expedition. Nilist ko siya, I think, 3 weeks ago. More than 3 weeks ago. 1 month na pala, no? So, after 1 week, pag nilist mo sa Facebook Marketplace, at hindi pa rin nabenta, i-renew mo, diba? So, sabi ko, nainip na ako, may nag-message, nagtatanong, kung may sira, binibigay ko lahat ng information. Binigay ko pati VIN number. Sige, checkin nyo. Ayan, checkin nyo kung may record, ganyan. Walang record na aksidente yan. Walang accident yun. Tapos, ano pa ba? Naisipan ko na sabi ko, gawin ko kaya try ko kaya sa CarMax. Yung CarMax yan, dealer yan ng second hand cars dito. Bumibili din sila ng kotse kahit hindi ka bumili sa kanila. So, dinala ko sa CarMax. In-assess nila yung Ford Expedition. Alam nyo ba ang Kelly Blue Book value ng Ford Expedition? Nasa 12,900. Alam nyo ba sa CarMax, ang assessment nila sa Ford Expedition, $6,000. Sabi ko, wow, nagulat ako. Talagang, may chismis kasi, palubog na rin kasi yung drive na nga ako. May nakalimutan ako sa bahay. Palubog na rin kasi tong CarMax na to. Kaya, ganun siguro sila tumawad para talagang tubong lugaw. Palubog na sila No, imagine niyo guys, no? 12,900 ang value ng sasakyan, bibili lang nila ng 6,000.
Tapos may isa pa ako nakita, hindi ko pinatulan. 11,000 ang ano. Kasi sabi ko, hindi ko pinansin. Gusto ko kasi 12,000 at that time. Pero hindi pa rin naman confirm yun kasi online lang yun Dadalhin mo pa sa kanila tapos check nila. Minsan tataasan nila para pumunta ka sa kanila. Pag nando ka na, syempre manginayang ka, may pag-deal ka na. Ganun yung style nila. They just want you to get to the door, into the door, na pumasok ka sa dealership nila. Sa kanila iha-hustler. Anyway, sabi ko, I think ang best option sa akin, ibenta yung Ford Expedition sa sa Facebook Marketplace. Mas private sale mas malaki ang makukuha ko. Imagine nyo, nakaka-insulto Sabi ko nga, 6,000 Expedition EL, good running condition, 4x4. Ang hirap kaya maghanap ng 4x4, no? Sabi ko, kung 6,000 din lang, hindi ko na yan gagamitin ko na lang yan kahit malang gas. Kaysa naman malugi ako ng ganon, no? Walang silbi, kaya nga nagbibenta para magkapera hindi yung mawalan ka ng pera So yun, nainis talaga ako kasi nilinis ko pa talaga yung Expedition, nagprepare ako, tapos kumbaga ni-refurbish ko siya kahit paano, tapos pagpunta mo doon, yun lang ang tawad, nakaka-insulto, no? Tapos ayun nga so ni-renew ko uli sa Facebook Marketplace. May nag-inquire, may tumawad nga na 10,000 Kaso itong problema, sabi niya taga Ohio daw siya, babiyahe daw siya dito sa Texas, kailangan niya daw ng pang long drive. Yung mga ganun kasi parang red flag yun Alam niyo ba yun? Pagka out of state, ibig sabihin taga malayong lugar, imposible hindi ko ini-entertain yung ganong idea na talaga. Usually mga scammer yun mga out of state, mahirap maipag-deal. Ang susunod na sasabihin niya, magbabayad siya wire transfer, mga ganon. So mas maganda yung in person talaga. Pero ito video na to, sinishare ko rin kasi meron akong mistake talagang parang hinalukay yung sikmura ko sa nervyos. Kala ko na-scam ako So yun nga So wala, pag walang bumibili, wala. Binabaan ko yung presyo. Ginawa kong 11,500. 12,900 ang una kong presyo nun Sagad yun ng blue book value niya. Ginawa ko 11,500. Tapos chinek ko talaga yung ultimo kaliit-liitang sira, inayos ko para wala nang reklamo. Ano ibig sabihin? Yung ginawa ko yung rear wiper sa likod. Ayaw gumana, inayos ko yun bago ko benta, no? So ayun guys, last week, ito na tayo. Last week, Sabado, may nag-message umaga, sabi, pwede ko ba mahingi, can I get your VIN number? Binigay ko. Tapos chinek niya online yung record. Sabi niya, can I know why you failed emission last year? Sabi ko, it's because of the sensors. Okay, the O2 sensors, I replaced it and then no more problems. Actually, yun yung problem last year ng Ford Expedition Hirap na hirap akong i-register kasi nagche-check engine light dahil dun sa auto sensors. Ang hirap-hirap pa namang tanggalin ng auto sensor na yun. Anyway, naayos ko yun, no? So, yun, nag-message ako, wala na akong pakialam. Sabi ko, may bibili or nag-isip pa ako ng lakad ng Sabado. Last week. Bilang nag-message, sabi, pwede daw, can I go there at 11? Hiningi yung address ko kasi 1 hour away daw. Tandaan nyo, 1 hour away daw ang layo nila. Sabi, okay, sige, okay, I'll wait for you. Ganyan. Tapos, nung mag-11 na, dito na ako sa labas, nilininis ko ng host to. Kasi siyempre, nadumihan pa rin na alikabok. Tapos dumating sila, mag-asawa, Hispanic, babae, lalaki, no? Sila, Ford F-150. Ford F-150 sila. Tapos,
sabi nila, oh, is this the expedition? Yeah, sabi ko, yeah. Tapos kung pwede daw nilang ma-test drive, isa yun sa pagkakamali ko, binigay ko lang yung susi sa kanila. Binigay ko lang yung susi sa kanila, hindi ko sila sinamahan, hindi ko sila hiningan ng ID. Binigay ko lang yung susi ko. Sabi kasi nila, test drive lang daw nila sa neighborhood eh. Binigay ko. Pero tinignan ko naman, iniwan naman kasi nila yung Ford F-150 nila. No? Hindi ako papayag na yung isa nakasakay sa F-150 tapos kukunin yung expedition. So, pero pagkakamali pa rin yan. Dapat sumama ako or kinuha ko sila ng ID. Anyway, nung dinadrive nila expedition, dito lang ako sa labas, naghihintay ako, pinicture ako ng expedition nila. Ay, yung F-150 nila, pinicture ako din yung plaka. Nisip ko, baka mamaya, andyan na pala isa sa kanila, tapos itakbo yung sasakyan, no? Binabantay ako naman yung Ford F-150. Ito na. Nung bumalik na sila, sabi nila sa akin, we're gonna look at another expedition just a few miles from here. Ganyan daw. May titignan pa daw sila isaan. So, nadismaya ako kasi akala ko bibili na nila. Tapos yun, may titignan pa pala kayo, hindi pa pala siguro. Sige, okay, kinuha ko na lang yung susi, tapos pumasok ako sa bahay. Hindi ko na-expect na bibili na nila. Natulog pa nga ako eh. Yung pala, nagme-message na sila sa akin. Nagising na lang ako, may nag-doorbell. Sabi niya, did you receive my message? Sabi ko, no, I was sleeping. Ganyan. Kung pwede daw, tawaran yung ko. Pwede daw 10-5, imbis na 11-5. Okay lang daw kung hindi ako papayag kasi yun lang daw pera nila. Ganyan. So, nag-isip ako, sabi ko, paano kaya yan? Siyempre, nagpa-process ako eh. Dumayo pa sila ng 1 hour para makarating dito. Okay, so ibig sabihin, gusto talaga nilang bili yung kotse. Tapos tinest drive nila, wala naman sila nakitang problema. Ako nag-ayos ng sarili kong kotse, kaya ayos lahat yan. Hindi na ako naipaghagil eh, kasi naisip ko yung sabi ko, pag binenta ko sa CarMax nga 6,000 lang eh. Ang problema kasi sa Ford, kahit gaano siya kaganda, ang bilis kasi mag-depreciate ng value. Sabi ko, pag hindi ko pa ito nabenta, ilang buwan, babagsak na naman ang presyo nito. So sabi ko, sige na nga. Sabi ko, sige, okay, since you drove all the way here, I'll give it to you for that price. Okay, kapayagan na. Ito ang problema, guys. Ang kausap ko nun, yung lalaki. Yung babae wala kasi nasa bangko daw. Kasi magsasara na daw yung bangko nila Sabado kasi. Pag Sabado, maaga nagsasara, 1:00. So kinukuha yung pera. Ang tinanong niya ako, okay lang ba na manager's check? Sabi ko, what? Sabi ko, napaisip ako. Sabi niya, it's okay kung ayaw mo, ganyan. Napaisip ako, manager's check, secured naman yun eh, kasi hindi ka makakabili ng manager's check kung walang pondo, ganon. Tsaka dati ako nagtrabaho sa bangko. Yan ang una kong job eh, bangko. Eto problema, pumayag ako ng manager's check. Yun ang pagkakamali ko, pumayag ako naman. Sabi ko, okay, sige. Parang gusto ko na kasing matapos yung transaction. Para ma-dispatch na expedition. Hindi ko pala na-mention sa inyo, isa sa problema sa expedition, ginawa ko ng video. Isa sa ayaw ko kasi, nung nalaman ko, na naka-EcoBoost kasi, ayoko na ng mga naka-turbo. Pag ang turbo bumigay, hindi mo kayang ayusin yan sa bahay. Kasi hinihiwalay pala yung frame sa chassis. Ay, nako, sabi ko, ano yan? Tapos usually, ang bayad dyan, 3,000. Kasi imagine mo, hihiwalay yung chassis sa frame. Diba? Kaya nawalan ako ng gana dyan. Tapos, yung the day before, nakita ko ba't parang kumukonti yung yung coolant ko. Nagli-leak ako. So, sabi ko, pagka naglilik yan, pero hula ako naglilik yan sa turbo eh. Yung turbo kasi, baka yun ang leak lang. Hindi naman siya naglilik sa engine, kasi pag sa engine yan, may usok ka. May usok ka na puti. Anyway, yun. So sabi ko, kaya gusto ko na rin i-dispatch yung expedition
baka sa akin pa abutan, no? Baka sa akin pa abutan. Kaya pumayag ako, yun yung pagkakamali ko, pumayag ako na manager's check ay bayad sa akin. So, tinanong ako ito daw ba yung pangalan ko sa Facebook? Sabi ko, no, that's not my name. Jason din yan, pero hindi yan ang name ko. Ito, name ko. So, binigay ko sila yung totoo kong pangalan. Tapos, after a few minutes, dumating na dito yung babae, may dala na ng cheque. Sakto yung pangalan ko na binigay ko. So, isa rin yun sa naisip ko Kung naka-ready na yung cheque, hindi nila ma-print yun pangalan ko, no? Ibig sabihin, nakalagay dyan cash. Dati ng cash yan. Or generic nga na cash, no? Hindi peke yun, di ba? So, yun, yung pangalan ko, isa yun sa sabi ko sa kanila, sandali lang, I need to verify your check. I need to verify. Ang problema, sarado na yung bangko nila, alauna na kasi. Mga 1:30 na yun. So, sabi ko, okay, hintayin nyo ako, dito sila sa labas ng bahay, naghintay sila, tagal, siguro 30-45 minutes. Nakatayo lang sila dito, hindi ko sila pinapasok. Andun ako sa internet, search ako, habang nakahold ako sa telepono, tinawagan ko yung phone number ng cheque. 2 number doon, tinawagan ko isa. Tapos nag-research ako sa internet, paano ka ba mai-scam ng manager's check. Huwag mo daw gagamitin yung phone number na nandun sa cheque, kasi baka mamaya peke. So, yun pa, isang pagkakamali ko. Ginamit ko yung number sa cheque. Yun yung tinawagan ko. Pero, sinearch ko online, isa lang ang phone number na nag-a-appear sa bangko nila. Pero, yung isa pang hindi nag-a-appear sa internet, yun pa tinawagan ko. So, nag-message sa akin, naghintay sa labas, nahinip na Sabi siguro mga 40 minutes na yon. Sabi niya sa akin, kung gusto ko daw, sa ibang araw na lang daw namin tuloy yung transaksyon. Sabi ko, wait, I'm on the phone. Nasa phone na ako bilang may sumagot. Ang problema doon sa bangko nila, pag sarado yung office nila, wala rin customer service. Yun ang nakakainis. Kasi lang sila, credit union, yung bangko. So, nung nakausap ko na, may sumagot na sa akin sa phone. No? Sabi ko, I just wanna know if this check is legit. Ganyan. Tinanong nila ako ng amount. Tapos tinanong nila ako ng code yata. May code, may routing number, mga ganon. Okay. Ang problema ko ngayon, paano kung peke yung kausap ko? Yun ang problema. Kaya masalimuot pagka cheque Diba? Tinanong din ako nung customer service daw. Kasi hindi ko talaga alam kung customer service yun, diba? Kung sino daw yung may-ari ng account. Di lumabas pa ako, tinanong ko yung pangalan nila. Tapos ganyan. Okay daw yung cheque, okay. So, nung binerify na, binigay ko na sa kanila yung titulo, pinirmahan ko na, binigay ko yung mga susi, pati extra key, ganyan. Tapos nung nakaalis na sila, doon ako napaisip, sabi ko, kung baka nagkamali ako, doon ako na paranoid. Tapos yung misis, hindi ako nakakain, no? Alas 3 na, nung dumating misis ko, hilong-hilo na ako sa gutom, hindi ako makakain. Tapos misis ko, dinakdakan pa, bakit mo binigay yung sasakyan, ganyan, bakit mo binigay, ganyan, para kang, nagbigay ka ng sasakyan, pero wala kang hawak na pera, ganyan. Oo nga naman, no? Kasi, although manager's check yun, dahil sa technology ngayon, pwede ka na talaga mameke ng kahit Pwede ka maglagay ng printer sa likod mo sa trunk mo, tapos mag-print ka. Diba? Yun ang naisip ko talagang paano kung mga professional na sindikato to. Talagang hindi ako mapakali nun. Parang hinahalo kayo sikmura ko, tapos kung ano na naisip ko, sabi ko, pag scammer to, hahanapin ko to. Baka maging kriminal ako. Pag in-scam nila ako, magiging kriminal ako. No? Hindi ko alam kung totoo yung binigay nilang address, pero hahanapin ko sila. Tapos ang expedition, guys, meron pa yung may passcode dyan sa pinto, di ba? Sabi ko, makakapasok ako doon. Pag nahanap ko yun, makapasok ako doon sa expedition na yan. Kaya, sabi ko, bahala na ako nung gagawin ko. Pero ang dami naglalaro sa isip ko. So, sabi ko sa misis ko, hindi ka nakakatulong na-stress na ako, hindi ako makakain Tapos, gaganyan na mo pa ako na nagkamali ako, ganyan. Tapos, eto, sabi ko, okay, sige. Para malaman natin kung legit to, sarado na yung mga bangko. Pati yung bangko ko, sarado na rin. I-online deposit ko na lang
pipicturean ko ng app, nag-install ako ng app sa bangko ko, sa phone ko. Ayaw tanggapin ng bangko, ayaw tanggapin ng phone app. May mali daw doon sa likod. Nakakainis, kaya lalo ako na-stress. Ayaw tanggapin yung cheque, ayaw matanggapin yung deposit. Ay nako, so wala nangyari, wala akong nagawa nung Sabado na yon. Ano na lang, wala ka na magagawa kung na-scam ka o hindi. Mag-relax ka na lang. Pag inisip mo, lalo ka lang ma-stress So yun, nag-pickleball pa nga kami. Sabi ko, ayokong pag-usapan to. Pinag-usapan. Tapos Sunday, nagsimba, gano'n, kumain. Tapos come Monday morning, pagkabukas nung no bangko nung manager's check, pinuntahan ko, buti malapit lang. Sabi kong gano'n, eto. Nagdasal muna ako sa kotse bago ako sabi ko, sana po hindi ako na-scam. Ganyan, last money ko na to, ganyan. Sana hindi ako na-scam. Tapos pagpasok ko doon, sabi ko, gusto ko yung cash to manager's check. Ang sabi ba naman nung cashier hindi naman nila pwede i-cash yun kasi good as cash na daw yan. Sabi ko, what do you mean? It's already cash. Ganyan. Hindi daw nila ini-cash yun. I-deposit ko daw, ganyan. Sabi ko, okay, sige. Okay, if that's your policy, I just want to know if this is legit. Kasi because somebody paid me for my vehicle and this is the payment. Sabi nung cashier, oh yeah, that's a legit check because my manager is the one who signed it. Doon ako nakahinga talaga. Doon ako nakahinga ng maluwag. So, okay, umalis na ako doon sa bangko nila, pumunta na ako sa bangko ko. Sabi ko, okay, i-deposito ko to. Yung bangko ko kasi credit union lang din. Nakakainis, pag dineposito mo, imbis na 3 days ang clearing, 1 week yung kalahati, tapos yung kalahati daw next week pa uli. Sabi, pero sige, i-override daw nila, gawin nila lang 1 week na lang yung buo. Ganun ba? Okay, sige, as long as sabi ko, makuha ko yung money, no? Walang problema. So, naghintay ako ng 1 week. Bakit? Hindi pa rin ako, kaya nga hindi ako gumagawa ng video Kasi may nagkausap namin yung bangko, sabi ko, I thought manager's checks are as good as cash. It's not entirely true daw, no? Hindi raw entirely true kasi pwede pa rin daw mapastop. Sabi ko, paano mapapastop yan? How can they stop it? May may fund yan. Pagka may order daw, court order, mga ganun, or bail bonds. So, ayan. Ngayon pa lang ako, thank God. Kahapon, nag-clear, check ko na sa online bank ko na nag-clear na yung cheque. Okay, kahapon, imagine yung 1 week. 1 week akong hindi mapakali. Kaya ngayon pa lang, ngayong Tuesday, ngayon ko pa lang ito winidraw. Hindi ko na withdraw kahapon kasi sira pa tong Nissan Sentra, pinalitan ko na alternator kaya hindi ako makalis. Well, anyway, eto na po siya. Ford Expedition, kinonvert natin sa sa cash, no? By the way, yung mga ganitong video na personal, ginagawa ko lang to na video sa JRA channel Hindi ko to ginagawa sa PNY Prepper. Kasi napakaliit ng chance na may Pinoy na nanonood ng channel ko tapos kapitbahay ko pa. Shoutout kay Carlo. Napakaliit ng chance, no? Na hold upper. Napakaliit ng chance. Pero sinishare ko lang to, learning experience para sa lahat. Yun ang problema sa akin mabilis akong madali ako magtiwala pero wala naman talagang red flags dun sa sa assessment ko dun sa bumili ng sasakyan ko no? Sabi ng misis ko, yun nga ginagawa ng mga scammer yung makakala mo mababait Totoo naman, kaya at the back of my mind, hindi talaga ako mapakali hanggat hindi ko to nahahawakan, no? Totoo naman pala na sa day and age ngayon, mahirap talaga magtiwala, no? Kahit na maganda yung pagkaka-imprenta niyan, pwede yan i-print kahit saan, no? Tama naman siya. Kaya yun yung pagkakamali ko, as much as possible talaga. First time ko kasi magbenta rin sa marketplace, no? ng sasakyan. As much as possible, kaliwaan talaga, cash. Okay? Kasi pwede talagang dayain ng ang mga cheque, pwedeng dayain
No, so yun yung learning experience ko. Kahit ngayon hawak ko na yung pera, 1 week of torment naman. 1 week akong hindi mapakali. No? 1 week akong hindi mapakali. Kaya ayan. No, so yun, yung learning experience ko. First time ko magbenta sa sa Facebook Marketplace ng sasakyan. So ibig sabihin malakihan to. Kaya naman pala hindi nakapag-withdraw yung buyer kasi do sa bangko nila may limit na I think ang limit yata is for the day 5,000 lang ang mawi-withdraw, tapos kailangan magpasabi ka pa ganun. Kaya sila nag-managers check kasi hindi nila mawi-withdraw yung whole amount. Okay, so no harm, no foul. So maraming magko-comment dyan na mga mali ko. Pero sinishare ko. Pero tinignan ko naman talaga yung mga red flags. Pero para sa akin, I could do better. Ibig sabihin, pwede ko pang maiwasan yung mga ganong senaryo. No? Mas maganda kaliwaan na lang. O, ayan. Ito yung susi. Dapat ganon. Regardless. Sana hindi ako nagmadali. Alam nyo, nung pagkabenta ko nga nung Sabado may nag-message pa gusto rin makita yung sakit. Sabi ko, sayang. Sana baka ito cash ang nagbayad nito Na-save sana ako ng 1 week na stress. Pero okay lang. Siguro, thankful pa rin. Hindi, binless tayo ni Lord at hindi tayo naloko. No, magagamit natin to sa pangangailangan. Kasi excess car talaga yun And the more you hold, the longer you hold yung vehicle, the lower the value it gets. Sabi ko nga, sana pala last year ko pa binenta. Kaso wala pang kotse si JM noon, wala akong magagamit. And talagang nag-align din. Tapos ngayon, magbabakasyon ako, hindi ko kailangan ng kotse. So, yung extra kita ko, pwede ko ibigay kay Mrs. lahat kasi wala naman akong babayaran na bills Wala na akong babayaran na bills. Anyway, so yun lang guys, Finally, nakahinga na ako. Shoutout pala kay Mike T ng Arizona. Sabi niya parehas din na nangyari. Nagbenta siya ng Harley niya. Tapos, manager's check din daw binayad sa kanya. So, wala. It's a risk. It was a risk. Swerte ko lang naman at hindi ako naloko. Si Mike T rin yata hindi naloko. Pero nakaka-stress. Nakaka-stress guys. Mas maganda mag-deal kayo with cash on hand na lang. So, tatapusin ko na yung video na to, salamat sa pagsubaybay. Etong channel na to, dinededicate ko talaga sa mga kapwa ako Pinoy. And mga ganito nga, ulitin ko, mga ganitong personal about money, about security. Hindi ko to vinavlog sa PNY Prepper. Kasi yun, malaki ang chance talaga doon na taga dito ang makapanood. Anyway, that's it guys. Thanks for watching. Bye.